Ano ang pillars ng national security? No? Political unity. Sino ang gusto ng gulo? Sino ang ayaw ng unity? Na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Pilipino. RAM para sa bansa. Sa ICC. Glenn, procedurally, sa kalsada, sa social media, sa harap ng kamera, sa harap ng mikropono, importante marinig natin, no? Yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of illegalities. Dahil, Len, di ba? Ang daming legal opinion na valid din naman, no? So, walang pagkakaisa ron, walang consensus. Pag politika naman, nagkalat naman ang politika lang. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, nagtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? In fact, ito yung plataforma ng unity na nagluklok sa ating Pangulo, sa kinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Dante Marcoleta. Ano ang pillars ng national security? No? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. No? Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Pilipino. It's a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayong mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon, pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin. But lagpas na tayo rin sa sisihan. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo. Pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana na. RAM para sa bansa.